Maligayang pagdating sa Earl Matthew Balance Channel. Dito, tinatalakay natin ang mga kwentong puno ng alamat, aksyon, tapang at kabayanihan. Sa bawat kwento, matututo tayo ng mga aral mula sa mga bayani na nagpapakita ng kakaibang lakas ng loob at talino. Sundan ang makapigil hiningang kwento ni Miguel, ang batang hinyo na naglakas loob na harapin ang higante sa tuktok ng bundok upang iligtas ang kanyang bayan. Isang kwento ng tapang at talino na hindi mo dapat palampasin. Handa ka na bang sumabak sa isang makapigil hiningang kwento? Tara, simulan na natin. Ang bayani ng bundok, ang pakikipagsapalaran ni Miguel. Sa isang liblib na lugar sa kabundukan, may isang maliit na bayan na naninirahan sa takot sa isang higanting naninirahan sa tuktok ng bundok. Bawat bilog ng buwan, kinakailangan ng mga tao na magbigay ng mga alagang hayop bilang alay upang hindi sila kunin ng higante at kainin. Ngunit habang tumatagal, paubos na ang hayop ng mga tao at lumalalim ang kanilang takot. Isang araw, dumating si Miguel, ang isang batang lalaki na nagbakasyon sa kanyang lulo sa bayan na iyon. Si Miguel ay isang hinyo, ngunit hindi alam ng mga tao ron. Nang nalaman niya ang problema ng bayan, nagpresenta siya na siya ang papatay sa higante. Nagulat ang mga tao, lalo na ang kanilang leader. Ngunit puno ng determinasyon si Miguel. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang lulo, natatakot na baka mapahamak si Miguel. Subalit, hindi natinag si Miguel at nagpasya siyang kalabanin ang higante. Humingi siya ng mga kagamitan mula sa mga tao. Isang flashlight, isang drum, isang trumpeta, at isang bingkis ng kugon. Umakyat si Miguel sa bundok at pumasok sa yungib ng higante habang wala pa ito. Ngunit nang bumalik ang higante, naamoy nito si Miguel sa dilim. "Sino ka? Kakainin kita," sigaw ng higante. Tumawa si Miguel at sinabing, "Mas malaki ako kaysa sa iyo." "Nais kong makita," sagot ng higante. "Ito ang hibla ng aking buhok," sabi ni Miguel at inihagis ang bingkis ng kugon sa higante. Natakot ang higante at napaatras. "Patunayan mo ang lakas mo. Pukpukin mo ang iyong dibdib," utos ng higante. Kinuha ni Miguel ang drum at pinukpok ito. Nanginig ang higante sa lakas ng tunog. "Palakasin ng siga ng mata," sabi ng higante. Binuksan ni Miguel ang flashlight at nabulag ang higante sa liwanag. "Sige, sigawan tayo," huling hamon ng higante. Hinipan ni Miguel ang trumpeta at ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong yungib. Sa takot tumakbo ang higante pababa ng bundok kahit madilim. Kaso napatid ang kanyang paa sa isang malaking ugat ng kahoy at bumagsak siya sa ibaba ng bundok. Tumama sa isang malaking bato ang kanyang ulo at namatay. Kinabukasan bumaba si Miguel. Pinutol ang ulo ng higante at inilagay ito sa sako. Dinala niya ito pauwi ng bayan at siya ay itinanghal na isang bayani. Ang kwento ng kabayanihan ni Miguel ay naging inspirasyon sa buong bayan at mula noon, sila ay namuhay ng walang takot
sa higante. Pangwakas ng ating kwento. Ang kwento ng kabayanihan ni Miguel ay isang paalala na ang talino at tapang ay maaaring magtagumpay laban sa pinakamalaking mga pagsubok. Sana'y nagsilbing inspirasyon sa inyo ang kanyang kwento. Paalala sa lahat, ang kwentong ito ay hango sa tunay na nobela na English na ang title ay Muneko and the Giant. Maraming salamat po.